Hello mga beto na nga iniintay ko ang pag-uwi ko ng Pilipinas. O, di ba nga, after 4 months, uuwi ako. Napaka-excited na bata. Ang gustong-gusto mo maging OFW pero 4 months pa lang gusto mo nang umuwi kagad. Ano yun? Pagkagising ko nga yan, nagunat-unat na nga ako at madali ang kilos na nga. Ewan ko nga, gabi pa nga lang, excited na ako pero nalita ko ng gising. Agad-agad na nga ako nag-prepare ng mga dadaling kong documents pero hindi ko na napakita sa inyo kasi ito na nga, alis na nga ako. Bababa na nga ako dyan kasi nag-book ako ng Grab. Baka mamaya malito si Uncle kung saan yung location ko. Ang pagbaba ko nga ng first floor, nakita ko kagad si Uncle. Kaya naman sumakay kagad ako. Kaya nga hanggang sa muli na lang, Sengkang. Sa susunod na lang ulit. Nasa biyahe na nga ako sa mga oras na yan, papuntang Naiya. Huy! Anong Naiya? Wala ka pa sa Pinas, B. Nasa Singapore ka pa lang, oo. Okay, on the way to Changi Terminal 4, andito na ako. At mas lalo pa nga akong na-excite nung mga nakita ko tong mga eroplano na to. At ngayon ko nga lang na-realize sa 6:40 PM pa nga lang ang flight ko, pero 1 PM pa lang pumunta na ako. Hoy, be, di halatang excited na. At kinakabahan nga ako sa mga oras na yun kasi first time ko mag-travel nang walang kasama. Hindi ko alam kung paano kalakaran dito sa airport Changi. Nang pagdating ko nga, nag-check-in na ako at dumaan sa immigration. Apakaaga, diba? At na-amaze nga ako dito, pwedeng mag-photoshoot kaso walang magpipicture sa akin. Lahat naman ng lugar dito sa Singapore, magaganda. Kaya nga kung mag-travel ka mag-isa dito, magsisisi ka kasi hindi ka nagsama ng photographer mo. Kaya alam mo na, be, na kapag pupunta ka dito sa Singapore, magsama ka na magpipicture sa'yo. At sa kahabaan nga ng oras, mga be, nagutom ako. Naalala ko, hindi pa pala ako nag-breakfast. Kaya eto, brunch na ang ginawa ko. Nakakita nga ako ng paborito kong Burger King dyan, pero nagulat ako. Ang laki pala ng burger na nabili ko. Kaya pala napaka-expensive. Lahat pala ng na-order ko large. Hindi ka ba nagkaintindihan ni ante? Una ko na nga tinira dyan yung fries. At eto, inopen ko na yung ketchup. Di talaga mawawala sa akin na hindi ko nilalagyan ng ketchup ang fries. Nung nasatisfied na nga ako sa price, inopen ko na nga tong burger. Nagulat nga ako kasi ilang patong siya ng patties. Inaral ko talaga, inintindi ko, inalam ko yung strategy kung paano ko hahawakan tong burger na to. Kasi apakalaki naman, be. Hoy, ba't naman ganun? Kakain na lang, inistress pa yung utak. At ito na nga, first bite natin, tinapay lang. O diba, di kayang lakihan yung bunganga. Kaya nga nag-second bite tayo, kaya ayun, nakagat natin pati yung patty. Apakasarap talaga ng dollar, be. Di ko na nga pinakita sa inyo paano ko inubos yung ganung kalaking burger. Pero oo, naubos ko siya, be. Pero syempre, hindi ko naubos yung drinks at saka yung fries, kaya babaunin ko na lang. At as usual, pagkatapos kumain, pumunta sa CR. At ito na nga, pumunta na ako sa boarding gate ko. At nakita ko na nga tong Cebu Pacific na to. Kaya ito na nga, pinapila na kami para pumasok. At pagkalagpas ko nga ng pila, eto, papunta na ako sa loob ng eroplano. Palapit na nga ng palapit dito yung super kabado ko, knowing me na may fear of heights ako. Natatawa ko kapag naalala ko yung unang sakay ko ng eroplano, talagang pinagpawisan talaga yung kamay ko. Pinas mo yan, be? At eto na nga, nakasakay na ako. Grabe, nasa window seat ako. Talaga nakikita ko talaga yung pag-angat ng eroplano. Good thing lang mga be, kasi kahit konting kinakabahan ako, na-enjoy ko yung pagtingin sa baba. Ang ganda ng viewing, lalo na kapag etong paggabi. Ang sarap palang tanawin ng mga ilaw mula sa taas. At eto na nga, nasa Pinas na ako. Say na nasa Pinas na ako kasi kitang-kita mo na yung haba ng pila. Tuwang-tuwa ako nung nalagpasan ko yung kahabaan ng EDSA, ng Naiya pala. Hindi ko na napakita sa inyo yung pagkuha ko ng luggage. Excited talaga ako makita yung family ko. Of course, sino pang OFW ang hindi excited makita ang family nila, di ba? At eto na nga, habang hinahanap ko sila, sila pala yung unang nakakita sa akin. Ayan no, may pa-video pa sila. Nakakatawa lang kasi saktong pag-touchdown ko dyan sa Pinas, birthday ko. I'm getting older na talaga mga B. At eto na nga, sinalubong na nga nila ako. Syempre, nangunguna dyan yung bunso namin. Paano ba naman? Ang sabi ko, paunahan sila makita ng 500 na nasa luggage ko. Syempre, eto sila, boss. Sinalubong kagad ako ng yakap. Na-miss yarn. Syempre, hindi rin papatalo si Papa. May pahag din ng pasimple. Narinig ko nga yung sinabi ng kapatid ko dyan na happy birthday. Maganda daw ako sa oras na yan kasi birthday ko. Hoy! Yun lang ba? Hindi ba araw-araw? Why so bad to me, bebe boy? At ayan na nga, sobrang nagpalambing na ako dito kay Love. At isa rin to si paring June, may pakaway-kaway pa nga. Nag-request nga tong bunso kong kapatid na kumain dito sa Jollibee kasi gutom na daw siya. Kaya eto, pinagbigyan ko. Kaya kung nakaabot ka nga sa video na to, salamat hanggang sa muli. Bye-bye!